Kabisado nyo ba yung roller na ganito mga ka-raper, oh? Yung triple bearing. Yung ganito mga ka-raper na roller, rubber yung dito sa may fittings niya, tinatanggal to. Tatlo rin yung bearing dito. Itong roller na to may problema siya. Masyadong mahaba yung nilagay na shaft. Kaya may tendency umikot dun sa may mismong kabitan, dun sa shaft mismo at hindi na dito sa may bearing iikot. Ipakita ko sa inyo mga ka-raper kung bakit tong roller na to kailangan i-adjust bago ikabit. Kita nyo, tanggal siya agad mga ka-raper. Ang nangyari kasi dito nung anihan, nasiraan kami rito ng roller, nabasagan kami ng bearing dito sa may eto. Ngayon dahil sa pati yung kabitan ng silak rito nasira, bumili na ako nito para isang buong ganito na lang ilalagay doon. Kaso nga lang, ito ang problema nito, masyadong mahaba yung shaft. Pati rin ito nun mga ka-raper, mas mahaba yung shaft, kaya doon nagsimula na umalog dito sa may mismong kabitan. Kaya ayun, bumili na ako nito bago, kaso nga lang mahaba rin yung kabitan niya. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang yung washer doon sa likod, dinoble ko na lang para maipit tong pinaka shaft niya. Tingnan natin mga ka-raper, o-ring washer niya. Ayun. Ito mga ka-raper, oh. Dinalawa ko yung washer dun sa likod para maipit lang yung shaft kasi mahaba siya ng ganito. Mga 4mm to 5mm. Pakita ko sa inyo mga ka-raper nang hindi nakalagay to. Ilagay natin ron. Ayan mga ka-raper, dito ang itsura nito dito sa may likod kapag pinilit nating ilagay ng walang dobleng washer dun sa may likod. Ayan, no, lagpas yung shaft dito sa may mismong chassis niya. Kapag ilalagay natin to, ayan, hindi niya maiipit yung mismong shaft, kaya may tendency umikot yung shaft nyo rito at masira yung pinakalagayan. Ganyan nung una mga ka-raper, yung isang roller dito na nakakabit, kaya nasira to, yung mismong kabitan. Kaya ang gagawin natin mga ka-raper, susukatan natin yung lumabas dun na shaft para yun ang pwede nating tanggalin, para hindi na tayo magdobleng washer dun sa may harap niya. Ayun, ganito siya kahaba mga ka-raper. Mga 6mm yung lumabas dun sa may likod na shaft. Kaya yun ang tatanggalin natin. Pero bago natin bawasan mga ka-raper, siguraduhin muna natin hindi tayo magkakaproblema dito sa may tornilyo. Baka mamaya, kapag binawasan natin, hindi naman na papasok tong tornilyo nung nasa likod niya. Kaya try natin sukatan mga ka-raper. 32mm. 32mm. Malalim. Malalim mga ka-raper yung butas niya. I-adjust pa yan kasi yung kapal neto, mga 4 to 5mm din siguro yung kapal neto. Ayan mga ka-raper, tapos na. Na-cutting na natin yung sobrang lumabas na shaft. Ikabit na natin ron. Ayan, saktong-sakto lang siya mga ka-raper. Dapat ganyan. Nakalapat yung mismong shaft rito sa may ano niya, sa may likod. Para kapag kanilagay yan, ganyan. Hindi na iikot yung shaft rito. Ayun, nice one. Kaya hindi ibig sabihin na bago yung roller na nabili natin mga ka-raper, wala nang adjustment na gagawin. Yung ibang roller kasi, masyadong mahaba yung mga shaft nila, kaya kailangan bawasan yung shaft ng kaunti para sumalpak ng maganda rito. Para hindi umikot yung doon sa may pinaka-bushing niya. At yun lang mga ka-raper, salamat sa panonood.